Ito na, Sara Duterte. Wala na akong matakbuhan. Wala na akong malusutan. Na-corner na ng NBI dito sa kanyang kaso. Kaya't dito sa matinding pagtugis ng NBI sa kanya, ay ito ang kanyang matinding sinapit. Hindi o nakapalag. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Sara Duterte. Hindi na ho nakapalag sa NBI. Nako ho. Sa biglang pagtugis ng NBI dito ho kay Sara Duterte ay hindi na ho nakapalag at sumuko na din po, mga kaibigan. Nako. Ay ito ho dati nung una pa man sa lahat ng galawan ho ng NBI, pinapatawag, iniimbestigahan diyan ho sa opisina ng NBI. Ilang beses po nangyari yan. Subalit pumapalago si Sara Duterte. Ayaw ho magpakita, mga kaibigan, hanggang magsampa ng kaso sa DOJ ang NBI. Subalit ang latest update ho sa kaso na yan ay biglang umaksyon ang NBI at hindi na ho nakapalag itong si Sara Duterte at biglang sumuko ho, mga kaibigan. Iyan nung lahat ang ating bibigyan ng linaw. Ibibigay ko po sa inyo ang complete details. Bago ko po ibahagi, isang like muna sa video na ito. Nakalike na po ba? Maraming salamat. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Yung may gusto lang po mag-like at gusto mag-share ng video na ito, ay pwede po kayong mag-share at mag-like kung gusto nyo po. From the bottom of your heart. Nako, napa-English ako ng kaunti dun di ba? Kaunting ano lang commercial yon. Eto, bibigyan po natin ng linaw, mga mahal kong taga-subaybay, dahil hindi naman po lingid sa inyong kalaman na itong si Sara Duterte ay may kaso na at kinasuhan ng NBI diyan po sa DOJ. At ito po ang latest update. Mas mabuti pa ho dito sa kanyang sa pagtugis ng NBI ay ito ho ang sinapit ni Sara Duterte. Kusa na po na siya ang sarili ay dalhin na isang uriho ng pagsuko para sumunod sa NBI kung ano ang dapat niyang gawin, mga kaibigan. Ito ho, mainit-init pa. Shoutout po sa lahat. Kumusta po kayo? Jed, nabanggit ba ni BP Sara kung dadalo siya? Jed, nabanggit ba ni BP Sara kung dadalo siya sa preliminary investigation ng Department of Justice sa May 9? Go ahead, Sara. Aga sa isang ambush interview kagabi sa Cagayan de Oro City, sinabi ni Vice President Sara Duterte na dadalo siya sa preliminary investigation ng Department of Justice kaugnay ng reklamong isinampa ng National Bureau of Investigation laban sa kanya. Ayan, mga kaibigan, putulin ko po ng kaunti lang para magbigay po tayo ng kaunting public opinion. Maliwanag po ang usapin dito. Ay hindi po ito usapin ng ICC. Ito po ay kaso niya dito po sa NBI na mismo. NBI ang nagsampa diyan po sa DOJ. Ano po yung kaso na yon? Ito yung noong siya ay nagwala, na nagbanta at mayroon na nga siyang kinontrata, di umano napapaslang dito ho sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon no, ay pinadalan siya ng sumon, ng sulat ng NBI upang dumalo sa preliminary investigation upang mayroon daw siyang susumpaan mga kaibigan. Kaya napakaliwanag ho dito ang sagot niya na siya ho ay dadalo daw. Siya ang kusa, siyang nagsabi na siya ay personal na dadalo diyan po sa preliminary investigation. Kaya maliwanag po dito, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news, mga mahal kong taga-subaybay. Kung nasabi po natin
na itong si Sara Duterte ay sumuko na, ay totoo naman ho. Dahil marami pong meaning ng pagsuko. Hindi lang po ang pagsuko ay ginagamit sa term na ikaw nga po wanted ka, tapos bigla kang susukot pupusasan, ay pwede rin pong pumasok doon yun. But itong pagsuko ho ni Sara Duterte ay kakaiba ho. Mga kaibigan, ito isang uri din ang pagsuko niya sapagkat in connection, kung magugunita niyo ho, si Sara Duterte before, pinapatawag ng NBI ay nagmatigas. Ayaw hong magpaimbita, ayaw magpaimbestiga. Ilang beses itong pinatawag mo ng NBI hanggang magsampa ho ng kaso sa korte. But ngayon ho, ay biglang lumambot. At isang uri nga ito ng pagsuko ng kanyang sarili. Kung noon siya ay nagmamatigas, ngayon ay malambot na. At ang sabi nga niya, ay aatin siya ng preliminary hearing, mga kaibigan. Ito ho, pakinggan po natin ang sabi ni Sara Duterte. Go. Ang preliminary investigation ay ukol sa mga paratang laban kay Vice President Sara Duterte na may kaugnayan sa mga kontrobersyal niyang pahayag noong November 2024. Ito ay sa umunoy bantang binitawan ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung siya ay mapatay. Kaya't matapos kumpirmahin ng pangalawang Pangulo na nakatanggap siya ng summon mula sa Office of the Prosecutor, inihayag rin niya na siya ay dadalo sa investigasyon naman ng Department of Justice kaugnay ng reklamo laban sa kanya. Ayun mga kaibigan, kinumpirma siya na siya ay dadalo. So kakaiba ho, di po ba mga kaibigan? At ang dami ho na nagbibigay ng anumang public opinion sa post na ito na ang ginagawa ni Sara Duterte na kusa siya na pupunta doon upang dumalo ng preliminary investigation ay isang uri ng pagsuko. Tama ho naman. Ayon sa ating mga mahal na taga-subaybay na nagbibigay ng public opinion. Tama ang sinasabi nila na yan ay isang uri ng pagsuko niya. Dahil noon ayaw niya sumuko. Nagmamatigas sa NBI kahit imbitahan. Ba't ang tanong, ito po ba ay may katotohanan? Ang sinasabi niya na siya ay dadalo? Dahil mahirap pong paniwalaan nito. 10 salita ho nito, 11 ang mali. Ay probe na ho yan. Pakinggan pa natin. Good. Nagkausap na kami ng aking abogado with regard to sa counter-affidavit. Natapos na lang namin. At mag-appear ako dahil kailangan ko makausap. Ayun, magkapirda ho. Noong November 29, 2024, una siyang inimbitahan sa investigasyon ng National Bureau of Investigation pero hindi dumating si Vice President Duterte. Ayon sa kanyang abogado, humingi siya ng reschedule dahil kailangan niyang dumalo sa isang House Committee hearing kaya ipinagpaliban ng House ang hearing nila para bigyan siya ng chance makadalo sa Ayun yung mga nakaraan nagbabalik tanaw. Ayon sa balita na ito, kita nyo, panayang tanggi ho. Ay, titingnan po natin dito kung totoo itong ipipresenta ang kanyang personal diyan po sa hearing. NBI probe. Ngunit kahit na-reschedule na ito noong December 11, 2024, hindi pa rin dumalo ang bise o hindi pa rin dumating ang bise at isinampa na lang ng NBI ang reklamo base sa mga ebidensyang mayroon sila. Nakatakda naman ang preliminary investigation ng Department of Justice sa Maynila sa darating na May 9 alas 2 ng hapon. Hanggang ngayon, Ayan mga kaibigan maliwanag po May 9. Binigyan po ng taning si Sara Duterte na hanggang May 9. At ang sagot naman niya ay siya ay kusa na pupunta at yan po isang uri ng pagsuko di umano ni Sara Duterte sa pamamagitan ng imbitasyon ng NBI, mga kaibigan. Nako po, any reaction? Naniniwala po ba kayo na itong si Sara Duterte sa May 9 ay isusuko niya ang sarili kusang pupunta diyan po sa korte sa preliminary investigation ng kanyang kaso upang umattend at may susumpahan daw siya? Kung naniniwala po kayo, diyan po sa comment section, ano man reaksyon, pwede po kayo magbigay ng anumang public opinion. Ang napakaliwanag po dito, nako, inluwala na hong lusutan itong si Sara Duterte dito sa kanyang kaso
Kaya ang tanging ginawa niya, ng tanging desisyon niya, ay sumuko diyan po sa ikangapoy kahilingan ng NBI upang ipresenta ang kanyang sarili sa nasabing kaso. Sa like ko sa video na ito. Maraming salamat. Bye-bye. Palapakan.